Sa bawat paglalakbay sa kalikasan, parati itong may bagong hiwaga at kapana-panabik na mga sorpresa. May pinagmamalaking ancient sa binansagang summer capital ng Davao de Oro. Isa sa mga hiwagang ito ang ipinagmamalaking sinaunang gubat, ang Mount Candalaga. Sa loob ng isang siglo, nananatiling buhay ang kanilang old-growth trees o primary forest. Kaya, ang ilang mga researchers ng buhay ilang tila ginawa na itong living laboratory. Malapit na tayo. Ang swerte natin. And meron tayong first timer na makakita ng Rafflesia dito. Ganda. Ganyan na ba ang kulay niya talaga? I'm so amazed about the patterns of this bent-toed gecko. Ito yung Philippine shrub snake. Mabaho daw to pag nag-release ng musk niya. Pero mas natotolerate ko ito kaysa sa wolf snake. Sa bisa ng gratuitous permit mula sa DENR, maingat nilang pinag-aaralan ang ilan sa mga bagong na-diskubring hayop sa bundok ng Candalaga. Sa pag-akyat namin sa Mount Candalaga, kita agad ang kaibahan nito sa mga gubat na kadalasang naakyat ng tao. Sagana ito sa matataas at matatandang mga puno. Sa paglalakad namin sa pusod ng bundok, Yung Rafflesia, nandyan daw yan basta may ganitong baging. hindi namin inaasahan na makita ang isa sa pinakamalaking bulaklak sa mundo. Ang Rafflesia. Wow! Medyo pang ilang days na siguro itong naka-bloom. That's why medyo nag-iiba na yung kulay niya, no? Ayon sa admin ng tribong Mansaka, ito ang unang naitalang Rafflesia sa barangay na ito. First time in Barangay Coronobe. Magnifica. Bihira, ngunit endemic sa Mindanao ang Rafflesia magnifica na natatagpuan lamang sa Mount Candalaga. Tinawag itong magnifica dahil sa katangi-tanging laki ng bulaklak nito kumpara sa ibang Rafflesia. Napaka-special ng flower na ito. And ang common knowledge is all Rafflesia stinks. They smell like a dead corpse or parang patay na hayop. Pero ito, walang amoy. Dahil sa amoy nito, naakit nito ang flies o langaw na siyang tumutulong para sa pollination ng Rafflesia. Unang beses kong nakakita ng Rafflesia noong magtungo ang aming team sa Kalinga. Wow! Kakaibang saya yung nararamdaman ko para makita itong Rafflesia. Nandito na siya. Isa si Deo sa grupo ng mga biologist na nag-e-explore ng bundok ng Candalaga. Nais nilang madokumento ang mga hayop na matatagpuan sa Mount Candalaga. Isa ang herping sa ginawa nila para matukoy at mapag-aralan ang mga hayop na nocturnal o sa gabi aktibo. Mukha siyang viper pero hindi siya totoong viper. Ibang family po siya.
Sa ulo, no? Ganyan kasi yung ulo ng viper, ano? Medyo malaki yung panga dito. And ngayon lang ako nakita ng ganito. So ang ahas po na ito ay mildly venomous po sila. Nung nakita nyo ito, may kasamang gecko. Nagkataon lang ba na gano'n? Kasi parang sobrang liit naman ito para i-predate niya yung ano. Nagkataon lang po talaga na nakacamouflage po yung bentowed gecko. Mas malaki siya sa normal gecko, pero mas maliit siya konti sa Tokai gecko, no? Parang camouflage talaga, oh. Tinawag itong bent-toed gecko dahil nakabaluktot at may mistulang suction cup ang paa nito. Ginagamit nila ito para mas maging makapit ang kanilang nilalakaran. Sa gabi rin mas aktibo ang mga gecko. Bilang reptile, paraan nila ito para maiwasan ang init at mabawasan ang pagkaubos ng natural nitong tubig sa katawan. Meron pa silang isang snake na nakuha, no? Ito yung Philippine shrub snake. Mabaho daw to pag nag-release ng musk niya. Yun po yung defense mechanism po nila. Pero mas natotolerate ko ito kaysa sa wolf snake. Oh, Yung mas wolf snake, amoy tae. Oh. Ito, musky. So yung dalawang species po ng ahas, yung common mock viper at saka yung Philippine shrub snake po, nagko-contribute po sila sa ating kalikasan sa pamamagitan po ng pag-maintain ang balance ng ating ecosystem. Yung mga hayop po na medyo mabilis pong dumami, nami-maintain po nila yung mga population. Bukod sa mga ahas at gecko, kasama rin sa naging survey ni Nadeo pati ang mga palaka. Indicator po ito na yung area po na ating pinagherpingan is malinis pa po yung mga tubig at mas dense pa po yung forest. Yung pinagkaiba po nila is yung mga frogs po na ating nakita sa ating pag-herp, mostly nakikita po sila sa high elevation. Most of the tree frogs are nocturnal. Kaya yan yung isang adaptation nila, no? Na, tsaka yung ability to walk. Kasi nga pag umakit sila sa mga trees, sa mga branches, parang nag-hold siya ng air sa abdomen niya. Sa ganitong klase ng ekspedisyon, natutukoy ng mga eksperto kung ano-anong buhay ilang ang maaring makita sa isang lugar. Natututunan at naitatala rin nila ang itsura, sukat at behavior o kilos sa mga hayop na kanilang nakikita. Do not do this without permit, without expertise. Dahil unang-una, bawal yan. Tapos pwedeng makatagpo kayo ng venomous. Kaya leave this to the experts. At after this, papakawalan din natin sila. No? Pero very unique. Ako, ilang beses na tayo nag-herping. Pero first time ko makita yung mga dinala nilang mga specimens. Samantala, ang camera traps na aming inilagay sa palibot ng Mount Candelaga, nakunan ang Philippine forest rat na paikot-ikot at tila naghahanap ng pagkain. Nahagip din nito ang dumaan na feral cat o pusa na gumagala sa wild. Bit-bit ang hunting instinct nito at pwedeng maging banta sa bilang ng iba't ibang maliliit na hayop sa wild. Sa dami ng mga hayop na aming nakunan, patunay ito na mataas ang kanilang bilang kapag may maayos na gubat na matitirahan. Sa Pilipinas, nasa 7.22 million hectares na lang ang forest cover o 24.07% na lang ng landmass ng bansa ayon sa datos ng Philippine Forestry Statistics noong 2022. Bukod sa masusing pag-aaral na mabuhay ilang, mahalaga ang parte natin sa pagprotekta sa natitira nating kagubatan. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong madidiskubre at mapoprotektahang mga kakaibang buhay ilang. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.